Bilang purok leader, ano po ba yung pinanghahawakan nyo? Bakit po kayo yung nagme-mediate dito sa mga usaping lupang ito, ma'am? Nakisuyo po sa akin si Mr. Lugot na kung pwedeng matulungan. Oo, nakisuyo po. Tinanggap nyo naman po bilang purok leader, ma'am. Yes, sir. Parang may special treatment tuloy si Sir Lugod pag ikaw pa ang nakikipag-coordinate, Ma'am Linda. At saka kung hindi man magkasundo si Lugod at saka itong party na to, huwag sasama ang loob mo. Kasi nga sitio leader po kayo. Dapat gigit na ka lang. Sino itong Rolando Diaz? Kaano-ano mo? Mister ko po. So, mister mo kabahagi sa lupa? Yes po. Sino pang kabahagi ng lupa na kamag-anak mo? Anak ko po. Oh. The fact na meron yung asawa mo at anak mo at dinadivulge mo sa barangay, nagpatawag ka din, is already a conflict of interest in itself. Di ba po ba? Eh sir naman, andun naman yung may-ari. Sila naman. Ma'am, pakialam ko kung nandun yung may-ari. Ano ba dapat trabaho bilang isang public servant? Di ba mag-serve? Pero if it's something na may ginagalaw tayo, especially lupa, using our kapangyarihan bilang isang purok leader, di ba po ba conflict of interest yun? Mamili ka, maging broker ka na lang ba? Or maghahanap ka ng mga lupa, magpaparenta ka pa? Or magiging purok leader ka lang? Mamili ka lang. Tama. Pero kung gagamitin mo yung pagiging isang purok leader para magbakod at para magparenta ng isang lugar, yan ay hindi po pwede. Malapit po kami dito sa hashtag ipabitag mo kay Sir Bin Tulfo upang bigyan ng solusyon ng aming problema sa aming sityo. Tungkol po doon sa aming sityo purok leader na si Linda Diaz upang matanggal niya ang pagbabakod niya doon sa aming nasasakupan na lute. At ang paalam po niya sa akin noong 2019 ay magpatayo lang siya ng kubo-kubo para sa anak niya. At nagulat na lang po ako, gumawa po siya ng 2 pinto na paupahan. At ngayon po, sinagad na po niya yung bakod niya doon sa aming bahay. Wala na po kami mapagdadaanan. Patayo din po siya doon ng Puso Negro, nagbuhukay. Yun. Tapos kaya ako, Sir Bin, lumapit sa'yo para masolusyonan yung problema namin. Dahil na-stress na po ako talaga. Sa higit mga 23 years, tahimik po kaming naninirahan doon. Pero ngayon, nang dumating siya, siya na po ang magugulo sa amin. Ginugulo po yung aming pamilya. Ang gusto po namin sana mangyari, natigilan niya po kami. Salamat, Sir Ben at Sir Carl. Ikwento nyo po sa amin, ma'am, sir. Ano ba yung reklamo? Kasi ganito po yun, sir 2019, nagpaalam po siya sa akin na magpatayo daw ng kubo-kubo para sa anak niya po. Ako naman, hindi rin ako nagalangan na pumayag ka agad. Sige, kasi di ko naman din po yung luti, sir Ano lang naman yun, rights. Imbes na kubo, ang ginawa niya ay parang apartment. Paupahan po yan, sir, 2 pinto. So, kumbaga, kiniklaim niya na po talaga yung lupa. Ayan, may hukay. Ito ba ang usapin na to? Parang nagkaroon na ba kayo ng paghaharap sa barangay? Nagharap po kami nung nakaraan, ayaw magpa-areglo. May sinabi ka na ayaw magpa-areglo ng kabilang panig? Ayaw po dapat ayusin na nung nakaraan. Ano yung pinangahawakan niya na dapat siya aregluhin nyo? Oo. Kasi mayroon po siyang papel na galing kay Mr. Lugod na siya raw ang Napakita niya katiwala. ba ito mismo sa barangay? Opo. Opo, sir. Ngayon po, sir, ito pong sagot ko sa kanila. Kasi gusto ko lang din naman malinaw bago kami magbayad. Kasi hirap din po kami, sir, na totoo lang. Para lang makuha namin yung luti namin kasi ang tagal na namin doon, hindi na nakatira. Sabi ko, sir, kausapin namin si Lugod. Na kami na lang, wala na si Purok leader. Walang nagli-link dito between kay Crescenciana at dito kay Lugod. Yun ang gusto ko malaman. Yun din po ba ang tanong nyo, gaya ng tanong ni Sir Carl? Opo. Kung totoong si Lugod talaga ang may sa lote na yan, Opo. mapakita niya na talagang inalaw din siya ni Crescenciana. Opo. Okay. Kasi ang papeles na hawak natin ngayon, hawak nyo, ang kabilang kapo, Crescenciana lang. Opo. Walang Lugod. Pero Wala si po. Lugod ang naniningil ng payment. Opo. Sayang Sayang naman po yung pera namin kung bibigay So, namin. naninigurado lang kayo. Opo. Willing kayo magbayad. Gusto nyo lang, magbabayad kayo dun sa totoong may-ari. Opo. Alright. Okay. Sige. At least clear na kung anong gusto natin mangyari ngayon. Yung hahanapan natin yung kabilang panig kung meron talaga silang papeles. Alright. So makakausap natin sa kabilang linya itong si Lupon ng Barangay Dalig, Antipolo City, Rizal, si Sir Jimmy Chico. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Matanong ko lang, ano po yung nangyari dito sa case nila Dante, Nor Sahaya, and Okate?
Yung dito sa usapin na lupa kasama itong sitio leader daw. Ang usapin po ng between Linda Diaz po at saka Abate, ang sinampa po ni Linda Diaz dito, yung grave threat at saka damage property, yun po ang pinag-uusapan po ng dalawang panig. Sino nagsampa ng grave threat? Ang grave threat po kasi ang nakalagay po sa sumbong, ibabaong buhay, ni Coordinator Linda Diaz sa lupa na yon. Yung damage property po, yung ginibang bakod. Sino ang nag-file sa barangay para magkaroon ng patawag? Si Linda Diaz po. Linda Diaz is si Purok leader. Opo. Sir Jimmy, itatanong lang namin kung sa haba-haba ng pag-uusap about dito sa lupa na to, ni minsan po ba nagpakita tong si Crescenciana o itong pamangkin na si Joey Lugo dyan po sa barangay? Yung Crescenciana pa, patay na pong matagal. Okay, wala na. Lagi po nagpapakita nito si Joey Lugod at may mga amilyar pong binabayaran po yun sa City Hall. So, Si Joey nakikita Lugod niyo pong personal si Sir Joey Lugo dyan? Opo, nakikita po rito. Minsan maharap sila kay Kapitan para iayusin po yung lote na yan. Dahil may alam po may mga nakatira na rin po sa lugar. Okay po. Eh ano pong relasyon ni Sitio Leader ni Linda Diaz dito kay Joey Lugod? Parang binigyan po ng authority na siyang nag-manage ng lupa. Mayroon pong pinapakita ng dokumento ata si Linda Diaz sa kanila. I-confirm nyo sa amin, sir, ha? Si Linda Diaz ay matagal niyang Sitio Purok Leader dyan sa inyo. Medyo matagal na rin po yan kasi ilang palit na rin po ang coordinator dito sa Payong. Bakit kaya siya mag-a-appoint ng somebody na from the barangay para i-manage yung property? Kaya ano po yun, hindi namin po ano yung si Joey Lugod, bakit doon nyo po nilagay? Oo. Bakit po siya ang nilagay niya? Kasi may katungkulan si Linda Diaz sa barangay. Although appointed lang siya, hindi siya elected. Opo, coordinator po. O, coordinator po siya. Ngayon, kung inassign po siya ng isang pribadong individual para pangalagaan o protektahan o i-manage ang isang lote, hindi po ba parang conflict po yun sa trabaho niya sa barangay? Tama. Yung po ang sinabi matitiyak, ma'am. Kunyari lang po ang setup. Kayo ang sinabihan ni Joey Lugod na mamahala bilang barangay lupon ka dyan sa barangay, pwede bang alagaan mo yung lupa ko? Tama po bang tanggapin po yun ng isang barangay official? Hindi ko po tinatanggap yun. Opo. Yun Dahil po yung lupa sana nga namin, yung... hindi ko masipag. Yes. Tama po, Sir Opo. Jimmy. Kasi medyo baka po nagagamit. Sir Jimmy, kindly stay on the line lang po. Kausapin lang namin sa kabilang linya Okay si po. Purok Leader Linda Diaz. Sa kabilang linya, makakausap po natin si Purok Leader Linda Diaz. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Yes, good morning po. Ano po ba yung panig nyo dito, Ma'am Linda, na kayo po yung nirereklamo? Una, sir, nagkaroon po ng permit si Mr. Lugod para magpa-survey. Opo, Ma'am Linda, sorry to cut you po Okay, sige, medyo nagiging technical na kayo dito. Pero, Purok Leader, kasi ang reklamo sa inyo dito, unang-una, parang medyo kasi Yes po. conflict of interest yung nangyayari. Ma'am, pwede nyo ba muna akong pakinggan? Oo, kasi alam ko po, you're trying to explain, pero yung kumbaga, epekto na lang kasi yung nangyayari. Yung ugat po ano po ba, ma'am, muna, bilang Purok Leader, ano po ba yung pinanghahawakan nyo? Bakit po kayo yung nagmi-mediate dito sa parang mga usaping lupang ito, ma'am? Yes, sir. Nakisuyo po sa akin si Mr. Lugod na kung pwedeng matulungan. Oh, nakisuyo po. Tinanggap nyo naman po bilang Purok Leader, ma'am. Yes, sir. Kasi po, may bahay din po yung anak ko doon, no? Pero, sir, wala pong inalis si Mr. Lugod na kahit sinong nakatira doon. Okay, so siyang tinanggal sa pakiusap ko din po. okay, so tinanggap nyo po yung kanyang pakiusap na kumbaga maging caretaker. Pero ma'am, bakit po parang naniningil daw po kayo? Bakit kailangan nyo pa pong mangolekta ng sabihin natin yung parang yung renta or stay? Sir, mamatay man, hindi pa ako nangungulikta. Si Aya po. Pero nagfa-facilitate po ba kayo ng transaction between Lugod, yung nagsasabing may-ari ng lupa na yan, saka ito pong mag-asawang Okate, nagfa-facilitate po ba kayo ng transaction or ng anything na usapin? Wala po akong hinahawakang pera sa tao. Wala po akong kinukulit ng pera sa tao kahit 5. Kahit hindi involved yung pera, pero kayo po yung nagpapasend ng bayad. Alam nyo, naku, pag nakaabot to sa Hindi po ako, sir, tumatanggap ng bayad. Ayun nga. Nila yan. Sige, sabihin nyo, sino nagbigay sa inyo ng account number para doon kayo magbayad? Si Mr. Lugod ba mismo? Si Linda po. Si Linda Nagbabayad kami kay Mr. Lugod. May account number. I know, Purok Leader, hindi po kayo tumatanggap ng bayad. Pero, naintindihan nyo po ba yung facilitate? Parang nagmi-mediate kayo. Bumigit na. Oo. Sa barangay. Okay. Ma'am Linda, Ma'am Linda, si Carl Tulfo po ito. Nakikinig ako dun sa naging usapan nyo ng co-host ko kanina.
na kung saan kayo daw ay isang purok leader. At medyo nakakabahala lang, ma'am, bakit hindi nyo na lang dinala sa barangay ang usapin na to between Mr. Lugod at itong kabilang panig para sila-sila na lang mag-uusap at hindi na kayo parang mamamagitan bilang parang representative ata ni Lugod. Okay. Sir, makasagot nga po. Pwede po? Oh, sige, ma'am. Go ahead. Sir, nagharap na po yan sa barangay. Ilang beses na po. Alright. Sino, ma'am, ang kausap nila sa barangay? Si Mr. Lugod po. Si Mr. Lugod mismo. Alright. Ano na pag-usapan, ma'am? Pinakikinggan ko po kung anong usapan nila. Pero hindi po ako nagpasilite. Para po sila magbayad sa akin. Wala pong pangalan na Linda Diaz. Kahit mag-imbestiga kayo dito, kahit oo nga, ma'am. Wala nga binigay na nakapangalan sa iyo. Ang sinasabi namin, ma'am, na bakit po kayo manghihimasok sa transaction na isang bagay na dapat si Lugod na magdidikta. Hindi po kayo pwede magsabi na ito, bayaran nyo si Sir Lugod na mismo, derecho. Dapat ang mismong barangay natin, hindi po kayo, kung sino man ang lupon, or kagawad, or kapitan, sila po dapat ang magtidinig niyan, mapag-usapan na maayos, hindi po kayo pa pwede manghimasok dyan. Kasi kayo po ang hinatasan lang na purok leader, pero po dahil may mga connection kayo doon kay Lugod mismo, na kung saan ay sa pagkakaalam ko, may papeles ka din na pinangahawakan na ikaw din ay pinatitira doon or ang anak mo, which is why, ma'am, sinasabi ko na bilang isang purok leader, mas maganda na hands-off, paubayan na lang sa barangay para magkaroon ng maayos na pag-uusap. Di ba po ba? Kasi ang narinig namin sa lupon kanina, kayo pa mismo ang nag-file ng grave threat and whatnot against dito sa dalawang panig. Yes po. Kasi sir, naglagay po yung isang may-ari doon, si Rolando Diaz ng poste. Pinagsisira po niya ni Mr. Dante Ocasio. Alright, sino itong Rolando Diaz? Kaano-ano mo? Mister ko po. Alright, so mister mo kabahagi sa lupa? Yes po ako. Alright, sino pang kabahagi ng lupa na kamag-anak mo? Anak ko po. Oh, anak mo. So, anak mo, mister mo, ikaw nga wala, pero mga ka-relatives mo ay meron. Tama po ba? Pero nagbayad po sila, sir. Nagbabayad kasi... Oo nga, ma'am, nagbayad. Pero pinag-uusapan natin dito kung sinasabi nyo kanina na wala kayong lupa. The fact na meron yung asawa mo at anak mo is already in itself conflict of interest bilang isang purok leader na nangihimasok sa isang bagay na usapin lupa. Wala akong pakialam kung sino nakabahagi dun sa mga lupa na yon, kung talaga bang may karapatan itong mag-asawa na lumapit sa amin. Ang sinasabi ko lang na bilang isang purok leader, wala kayong karapatan para humanghimasok sa usapin ng barangay. Kayo ay pwede lang mag-refer siguro, sige, para hindi na magkaroon ng conflict, kayo na lang mismo mag-usap doon na mismo may-ari sa barangay. Hands off ako dyan dahil purok leader ako, baka mag-conflict yan. Mas maganda sana na hindi kayo nanghihimasok sa ganun na bagay. The fact na alam mo, ma'am, yung mga detalye at dinadivulge mo sa barangay, nagpatawag ka din, is already a conflict of interest in itself. Di ba po ba? Sir naman, andun naman yung may-ari. Sila naman. Ma'am, pakialam ko kung nandun yung may-ari. The fact is, meron kang conflict of interest, purok leader ka, inappoint ka ng barangay. Ano ba dapat trabaho bilang isang public servant? Di ba mag-serve? Pero if it's something na may ginagalaw tayo, especially lupa, using our kapangyarihan bilang isang purok leader, di ba po ba conflict of interest yun? Basta sir, wala ako sa kanilang hiningin pera. Yun nga. Hindi naman yun yung focus namin. Ang sinasabi ko, yung paggamit mo ng position mo para mag-assert ng power against these people, ayun ang ayaw ko mangyari. Wala akong pakialam dun sa usapin ng lupa. Kasi kung tutuusin mo, hindi naman siguro ikaw yung nakapangalan dun, whatever it is, may transaction kayo ni Lugod, at least yun between Lugod and you. Pero ano naman between Lugod and itong mga lumapit sa amin? Dapat man lang sana kung pinag-usap sila na maayos, nakabayad sila or nakapag-settle sila with Lugod mismo. Kung anong gusto nilang hilingin dun kay Lugod para matapos na yung usapan. Di ba po ba? Yes po. Opo naman. Tama po yun. Pero sir, nagharap na po yan sila. Ilang beses sila nagharap ni sir. Hindi po ako nakialam dun sa usapin nila. Subalit, matigas lang po talaga yung mag-asawa na hindi nila kinikilala. Siya na lang po mag-asawa ang hindi kumikilala kay sir. Sa akin naman, sir, kahit na po, sige, okay. Joey Lugod, no? Tinuturing mo talagang bossing si Lugod, Ma'am Yes, Linda. ma'am, yung sinasabi ko lang kasi, na pinag-usap mo na si Lugod at itong mag-asawa, na sinasabi mo nagmatigas, pero the fact is kasi nanghihimasok para nagmi-middleman ka.
Dinala mo nga sa barangay, pero the fact na purok leader ka, may lupa ka doon sa lugar, nanghihimasok ka sa bagay nito, hindi dapat mangyari yun. Mamili ka, maging broker ka na lang ba, or maghahanap ka ng mga lupa, magpaparenta ka pa, or magiging purok leader ka lang, mamili ka lang. Tama. Pero kung gagamitin mo yung pagiging isang purok leader para magbakod at para magparenta ng isang lugar, yan ay hindi po pwede. Hands off na dapat, Wala pa ako pinarerentahan, sir. Wala pa ako pinarerentahan doon. Ano yung bahay na nakatayo doon na may bakod pa? Kanino yun? Wala pa akong bakod, sir. Sir, wala pa akong bakod. Wala pa, pero plano mo lagyan. Opo, kasi kumuha din po ng pinto. Alright, so ang sinasabi mo is plano mo pabakuran, sinisimulan mo palang pabakuran yung sinasabing lupa, tama po ba? Yes po, kasi meron na pong nakatalaga kung sino-kanino po yun. Sino magsasabi? Sino yung magsasabi nun? Ikaw? Ano yung mag-asawa, sir? Ako ito. Okay, sige, kung hindi na po ako mag-ano doon, pero gusto ko lang po ibigay ang side ko, no? Sige po. Sige ma'am, go ahead. Pwede naman. Magharap sila pag-aharapin. So, sasabihin ko po kay sir, kausapin nyo nga sila. Nagharap na kasi sila. Ma'am Linda, the fact in itself na ikaw mismo nakikipag-usap kay Lugod, dapat yung mismong taga-barangay, hindi taga-purok ng area mo, dapat sila na lang magsasabi, huwag ka namang hinamasok sa usapin na to. Kasi meron nga kayong conflict. Ang dapat mismo magsasabi kay Lugod ang ating barangay. Yes. Parang may special treatment tuloy si Sir Lugod pag ikaw pa ang nakikipag-coordinate, Ma'am Linda. At saka kung hindi man magkasundo si Lugod at saka itong party na to, wag sasama ang loob mo. Kasi nga sitio leader po kayo. Wag kang masa-stress. Dapat gigitna ka lang. Sitio lead. Sabi nga ni Sir Carl, mamili ka. Sitio leader o broker. Hindi pwedeng parehas, ma'am. Kasi nga nababahiran po. Okay, no problem. Ayun. Pero sasabihin ko lang po, Sige po. ang side ko, hindi po ako nagagalit bagkus ako po ay nakikiusap din kay sir kung tungkol dyan sa lupa na yan. Pero kung ikasasama nila, ay okay, no problem po. Wala pong problema. Kung ikakasama na loob nila, balat sila makipag-usap kay Mr. Lugod. Yun lang po ang akin. Yun ang tama ang ginagawa, Which is Ma'am dapat Linda. wala ka dapat talagang pinakikialaman dun sa transaction. Kasi yan baka nangyayari, nagmumukha dito sa mag-asawa na talagang nababahiran, baka nalalagyan na ng bias. Kasi ikaw mismo, may conflict na kayong dalawa dun sa lupa. Hindi naman sila at kay Sir Lugod. Yung conflict, it is between you and itong mag-asawa. Di ba po ba? Yes, sir. Yes. Alright, so kayong dalawa yung may conflict. So para hindi mabahiran ng usapan na may bias, ang dapat diretsyong makikipag-usap itong mag-asawa is itong si Lugod. So wala kaming pakialam kung anong magpapag-usapan ninyo at itong mag-asawa, bagkus ang may pakialam lang kami, ipagharap si Lugod at itong asawa. I think naman kahit papano, klaro na dito sa mag-asawa kung anong susunod na hakbang na gagawin nila para kahit papano, klaro na kung anong mangyayari at hindi na sila siguro mapapaalis sa kanilang lugar kung sila naman ay willing. Kung sila naman ay willing naman din umalis sa lugar, nasa kanila yun kung ano naman yung magiging pag-uusapin nila. Di ba po ba? Okay, sige po. Sige po. Okay, no problem. Sige. At Okay. least. Okay lang po sa akin, sir. Alright, sige ma'am, para maayos na lahat, para wala nang kahit ano naman, matahimik na pareha sa mga buhay natin, wag na tayo siguro mangialam. Alright ma'am? Okay, sige. Alright, maraming salamat po sa inyo. Wala pong problema, sir. Alright. Balik tayo siguro kay Lupon. Yes. Sir Jimmy, narinig niyo ba yung usapan namin? Opo, narinig Yes. ko po. Ayan. Sir Jimmy, ito lang sana ang hiling ko sa inyong barangay na kung saan ay sana si Linda na hindi na dapat mangialam sa mga bagay usapin ng lupa. Hindi siya pwede mag-represent para kay Lugod kasi yan ang magiging conflict of interest bilang isang purok leader. So, ang responsibilidad na dapat magpatawag dun kay Lugod, itong sinasabing barangay ninyo through either kapitan or kung sino man yung nandyan para ipatawag ang sinasabing may-ari para mapag-ayos itong si mag-asawa kung gusto man nila gawa ng paraan para mapunta sa kanila ang sinasabing lupa. Ang ayaw lang namin, sir, nagagamit ang pagiging purok leader dun sa usapin ng pag-aagaw ng lupa, pagdidikta kung kanino to, and so what not, and even being a representative nitong nilugod, which is hindi dapat ginagawa yun, sir. So, klaro na ba, sir, sa magiging susunod na hakbang na sana magkaroon ng schedule of hearing between nitong mag-asawa and kay Sir Lugod? Opo. Ito pong usapin nila Ma'am Linda Diaz at Dante Ocate. Wala naman po tayong lupon
ma'am, sir, kundi ayusin, di po ba? Mm. Yan po hangarin natin. Yes. Wala po tayong kakampihan dyan. Yes. Sige po, at makakarating po dyan. Itong usapin nila, kasi may dispute po ito, at maayos na rin po sana. Ayusin po namin to. Alright, sige sir. Maraming Opo. salamat po sa inyo. Apo. Sir, ma'am, kahit papano ay nagawa na namin ng paraan na pangaralan nito si Purok Leader na huwag na siya masyadong mangialam. Ang hayaan lang is between you and itong sinasabing may-ari kasi mukhang may relation naman doon sa kay Lugod at itong sinasabi niyong Crescencia. Sinasabi na sila ay relative. So, within that, hindi na kami manghihimasok dyan. So, kung may dapat talaga kayong kausapin na si Lugod, pero hindi na dapat manggigit na si Linda. And maybe off-air, we'll also endorse this sa ating mayor's office ng Antipolo para at least matignan at maimbestigahan ang ganitong klase pangyayari. Baka mamaya hindi lang siya yung Purok Leader na gumagawa ng ganyang klaseng estilo. Kasi yun yung mahirap. May mga iba tayong hindi ko rin nilalahat, no? May iba tayong mga kasamahan dyan sa ating barangay na kung saan ay parang nagbo-broker. Tama nga po. Na naghahanap ng lupa. And then nagiging boss Nagpaparami nila siya yung ng kung lupa sino po. yung gustong bumili. So, yun ang gusto natin iwasan. Well, okay po sa Maraming inyo. salamat, sir. At para nabunot na yung tinik sa dibdib ko. Salamat po sa Maraming paglapit sa amin. salamat. Tatapos sa una nating sumbong, ito po nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, ilalaban ka di iiwan. Ito ang hashtag ipabitag mo.